Sabi nila, ang asawa ang ilaw ng tahanan. Pero paano kung ang sarili mong asawa at ang itinuring mong kapatid ang siya mismong pumundi sa ilaw na yon? Kinuha nila ang kumpanya ko, nilustay ang pera ko, at inilayo sa akin ang kaisa-isang anak ko. Tinapon nila ako sa dagat na parang isang supot ng basura na wala ng halaga. Akala nila, patay na si Dalisay. Akala nila, nagwagi na sila. Nagkakamali sila. Dahil ang basahan na tinatapakan nila ngayon sa opisina, ang maruming janitress na hindi nila pinapansin, ay ang Reyna na nagbalik para maningil. Handa na ba silang harapin ang multo ng kanilang nakaraan? Babe, bilisan mo naman. We're going to be late sa dinner reservation. Alam mo namang ayoko ng matraffic. Ang boses na yon ay parang asido na tumutulo sa aking pandinig. Nakayuko ako. Mahigpit na hawak ang basahan na amoy Clorox habang pinupunasan ang mga talsik ng tubig sa tiles ng VIP restroom. Sa harap ng malaking salamin, nakatayo si Aviana. Inaayos niya ang kanyang mamahaling lipstick, ang kulay na kasing pula ng dugo. Ang babaeng tinuring kong matalik na kaibigan, ang babaeng inagaw ang lahat sa akin. Relax ka lang, Avi. Tapos na ang meeting. Saka bakit ka ba nagmamadali? It's just Dalisay's death anniversary. Hindi naman siya magagalit kung malate tayo sa pag-visit sa puntod niya. Sagot ng isang pamilyar na boses baritono mula sa labas ng pinto. Si Rocco, ang asawa ko. Ang lalaking pinangakuan ako ng langit at lupa. Pero siya rin pala ang magtutulak sa akin sa impyerno. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga daliri ko ay bumaon sa basahan hanggang sa maramdaman ko ang hapdi ng kemikal sa aking magagaspang na kamay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at kalbuhin si Aviana. Gusto kong isumbat sa kanila na narito ako, buhay na buhay, at naghihirap habang sila ay nagpapakasasa sa kayamanang pinaghirapan ko. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. You know, minsan iniisip ko, blessing in disguise din na nawala siya. Tumawa ng mahina si Aviana habang tinitignan ang sarili sa salamin. Hindi man lang sinusulyapan ang matandang janitress na nasa paanan niya. Kasi kung buhay pa siya, siguro stress na stress ka na ngayon sa mga sermon niya. She was so boring, Rocco. Napakabadoy manamit parang manang. Look at me, I make you look good. Parang may kung anong bubog ang bumaon sa puso ko. Naalala ko ang mga panahong hindi ako bumibili ng bagong damit para lang may maipuhunan kami sa negosyo. Naalala ko ang mga pagkakataong nagtitiyaga ako sa murang cosmetics para lang mabilhan si Rocco ng mga vitamin at maayos na sapatos. Ang sakripisyo ko sa paningin nila ay katangahan lamang. Ang pagiging matipid ko sa mata nila ay pagiging baduy. Lumabas si Aviana ng restroom nang hindi man lang naghuhugas ng kamay na para bang ang hangin na hinihinga niya ay masyadong marumi para sa kanya. Naiwan akong nakaluhod sa malamig na sahig. Ang refleksyon ko sa tiles ay malabo. Pero sapat na para makita ko ang pilat na tumatawid sa aking pisngi. Ang permanenteng marka ng gabing tinangka nila akong patayin. Dahan-dahan akong tumayo. Ang bawat buto sa katawan ko ay kumikirot. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng puot na kinikim-kim ko sa loob ng 3 taon. Kinuha ko ang balde at mop. Kailangan kong magpatuloy. Ako ngayon si Manang Dali, ang pipi at pangit na janitress ng Magdiwang Corporation. Paglabas ko sa hallway, nakita ko silang naglalakad palayo. Magkahawak kamay. Masaya. Pero ang atensyon ko ay wala sa kanila. Ang mga mata ko ay napako sa isang sulok ng reception area, kung saan may isang batang lalaki na nakaupo mag-isa. Sinag, ang anak ko. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ang dating malusog at masiyahin kong anak ay payat na ngayon. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot at ang kanyang sapatos ay lumana. Wala siyang kasamang yaya. Nakatitig lang siya sa kawalan habang nilalaro ang isang maliit na kotse-kotsehan na gasgas na ang pintura. Sa tabi niya, sa ibabaw ng glass table,
ay may isang cup noodles na halos malamig na. Iyon lang ba ang hapunan niya? Habang ang ama at madrasta niya ay kakain sa five-star restaurant, gusto kong tumakbo papalapit sa kanya. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at sabihing, "Anak, nandito na si nanay, hindi ka na mag-iisa." Gusto kong punasan ng dumi sa pisngi niya at ipagluto siya ng paborito niyang adobo. Humakbang ako ng isa, dalawa, pero natigilan ako nang makita kong lumingon si Aviana. "Sinag! Bilisan mo dyan! Iligpit mo yang mga kalat mo!" Sigaw ni Aviana mula sa malayo. Ang boses niya ay matinis at walang bahid ng pagmamahal. Napakabagal kumilos, manang-mana sa nanay niyang patay gutom. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Sinag. Nagmamadali niyang dinampot ang kanyang bag, pero sa pagmamadali niya, nahulog ang maliit na kotse-kotsehan. Gumulong ito sa sahig at tumigil mismo sa tapat ng sapatos ni Aviana. Sa halip na pulutin, sinipa ni Aviana ang laruan palayo, na para bang isa itong ipis. "Yaya, pakitapon nga yang basura na yan. Kalat lang yan dito." Utos ni Aviana sa hangin, bago hinila si Rocco papasok sa elevator. Naiwan si Sinag na nakatayo, nakayuko, habang ang mga balikat niya ay nanginginig. Hindi siya umiiyak ng malakas, sanay na siya. At iyon ang mas masakit. Ang anak ko ay sanay na sa kalupitan. Nang magsara ang pinto ng elevator, agad akong lumapit sa kung saan tumalsik ang laruan. Dinampot ko ito. Ito yung regalong ibinigay ko sa kanya noong ika-7 kaarawan niya. Luma na, pero ito na lang ang alaala niya sa akin. Pinunasan ko ito gamit ang dulo ng aking uniforme, dahan-dahan, maingat, na parang ito ang pinakamahalagang diamante sa mundo. Ibinalik ko ang tingin ko kay Sinag. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng ningning. Ngayon ay puno ng lungkot at pagtataka. Lumapit ako sa kanya at inabot ang laruan. Nanginginig ang kamay ko. Gusto kong magsalita, pero alam kong hindi pwede. Ang aking katauhan ay dapat manatiling lihim para sa kaligtasan naming dalawa. Tinanggap ni Sinag ang laruan. Ang maliliit niyang daliri ay dumampi sa magaspang kong palad. Isang kuryente ng pangungulila ang dumaloy sa buong pagkatao ko. Tinitigan niya ako, hindi sa pilat sa mukha ko, kundi direkta sa aking mga mata. Ang tingin niya ay tumatagos, tila hinahanap ang isang bagay na matagal na niyang nawala. "Kilala niyo po ba?" Nagsalita siya sa wakas. Ang boses niya ay mahina at basag. "Kilala niyo po ba ang nanay ko?" Ang tanong ng aking anak ay parang isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa natitirang hibla ng aking katatagan. Gusto kong isigaw ang katotohanan. Gusto kong sabihin na, "Oo anak, ako ito. Ako ang nanay mo na hindi ka iniwan, kundi inagaw sa iyo." Pero alam kong ang katotohanan sa maling panahon ay maaaring maging sanhi ng aming tuluyang pagbagsak. Umiling ako ng marahan, pinipigilan ang panginginig ng aking mga labi. "Hindi, iho," ang sagot ko. Pilit na binago ang aking boses upang maging garalgal at matanda. "Isa lamang akong hamak na tagapaglinis dito. Paumanhin, kailangan ko nang bumalik sa trabaho." Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at nagmadaling naglakad palayo. Hila-hila ang aking mga kagamitan sa paglilinis. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay tila paghatak sa aking puso, palabas ng aking dibdib. Narinig ko pa ang mahina niyang buntong hininga, isang tunog ng pagkadismaya na dumagdag sa bigat na aking dinadala. Nagtago ako sa maliit na pantry sa dulo ng hallway. Ito ang aking santuwaryo, ang sulok kung saan walang matang mapanghusga. Sumandal ako sa pinto at doon, sa dilim at katahimikan, hinayaan kong tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ngunit hindi ito ang oras para magluksa. Gutom ang anak ko. Nakita ko ang panunuyo ng kanyang mga labi at ang pagtamlay ng kanyang mga mata. Alam kong hindi siya papakainin ng maayos ni Aviana. Para sa babaeng iyon, ang kalusugan ni Sinag
ay isang abala lamang. Mabilis akong kumilos. Sa aking lumang bag, inilabas ko ang isang Tupperware na naglalaman ng aking baon. Kagabi ko pa ito niluto sa maliit na kalan sa inuupahan kong kwarto sa Tondo. Adobong manok. Hindi ito ang ordinaryong adobo na nabibili sa karinderya. Ito ay tuyo, mamantika, at mayroong mga piraso ng pinya. Ang sikretong sangkap na tanging kami lang ni Sinag ang may gusto. Naalala ko noong bata pa siya, palagi niyang sinasabi na ang tamis ng pinya ay parang yakap ni nanay. Initin ko ito nang mabilis sa microwave ng pantry habang ang mga empleyado ay abala sa kanilang mga trabaho. Ang amoy ng toyo, suka, bawang, at ang matamis na aroma ng pinya ay pumuno sa maliit na silid. Agad akong kinabahan, baka may makaamoy. Kaya't mabilis ko itong inilagay sa isang simpleng brown paper bag upang itago ang pinagmulan. Sa kabilang banda ng opisina, ang boses ni Rocco ay dumadagundong mula sa conference room. Kahit nakasara ang pinto, dinig na dinig ko ang kanyang galit. Bakit bumagsak na naman ang sales ngayong quarter? Wala ba kayong mga utak? I hired you to make me money, not to give me headaches. Sigaw niya. Napangisi ako ng mapait. Si Rocco, ang lalaking mahusay lang sa pagporma at paglustay ng pera, ay walang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang lahat ng estratehiya noon ay galing sa akin, na pinalalabas niyang ideya niya. Ngayong wala na ako, unti-unti nang gumuguho ang imperyong itinayo ko para sa kanya. Sinamantala ko ang kaguluhan sa conference room habang ang atensyon ng lahat ay nasa nagwawalang CEO. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa kung saan nakaupo si Sinag. Wala siya doon, marahil ay nag-CR sandali. Ibinaba ko ang paper bag sa tabi ng kanyang notebook. Wala akong iniwang sulat. Alam kong ang lasa ng pagkain ay sapat na mensahe. Agad akong bumalik sa aking pwesto, malapit sa bintana, at nagkunwaring nagpupunas ng salamin. Mula sa refleksyon ng kristal, pinanood ko ang pagbabalik ng aking anak. Umupo si Sinag, bagsak ang balikat. Nang makita niya ang paper bag, kumunot ang kanyang noo. Lumingon-lingon siya sa paligid. Naghahanap kung sino ang naglagay ni John. Walang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pakete. Sa sandaling inangat niya ang takip ng Tupperware, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Natigilan siya. Pumikit siya at inamoy ang singaw ng pagkain. Isang pamilyar na alaala ang tila gumising sa kanyang diwa. Kumuha siya ng isang kutsara at sinubuan ng sarili. Ang sandaling iyon ay tumigil ang mundo para sa akin. Nakita kong nanginig ang kanyang mga balikat. Ang bata na kanina ay matapang at walang kibo. Ngayon ay umiiyak ng tahimik habang ngumunguya. Ang bawat subo ay tila pagbalik sa panahong buo pa ang aming pamilya. Noong ang hapagkainan ay puno ng tawanan at hindi ng takot. Nanay, bulong niya na nabasa ko sa galaw ng kanyang mga labi. Gusto kong tumakbo at sabihing, nandito lang ako anak. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ang tunog ng matutulis na takong ay bumasag sa katahimikan. Sinag! Ang boses ni Aviana ay matinis at puno ng iritasyon. Nagulat si Sinag. Muntik na niyang mabitawan ang kutsara. Mabilis na lumapit si Aviana. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa pagkain. Ano yang kinakain mo? Did I tell you na bawal kang kumain ng carbs at taba? Look at you! Ang taba-taba mo na. Tapos kakain ka pa ng ganyang basura? Hinablot ni Aviana ang Tupperware mula sa kamay ni Sinag. Ang sawsawan ng adobo ay tumapon sa puting uniforme ng bata. Nag-iwan ng maitim na mantsa sa kanyang dibdib. Yuck! Ang baho! Amoy squatter! Sigaw ni Aviana. Walang ano-ano. Inihagis niya ang pagkain sa pinakamalapit na basurahan. Ang niluto kong adobo, ang simbolo ng aking pagmamahal, ay nahulog kasama ng mga maruruming papel at tissue. But
Gutom na po ako. Mahinang sagot ni Sinag. Nakayuko, habang ang luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Wala akong pakialam. You will learn discipline. Mamaya, salad lang ang kakainin mo. Halika na. Hinila niya si Sinag sa braso ng marahas, kinaladkad palabas ng opisina na parang isang sako ng bigas. Nakatayo ako sa may bintana, ang basahan sa aking kamay ay napiga ko ng husto hanggang sa tumulo ang maruming tubig sa sahig. Ang tubig ay humalo sa aking mga luha, pero sa loob ng dibdib ko, may apoy na nagsisimulang lumagablab ng mas matindi kaysa noon. Nakita ko ang tingin ni Sinag bago siya tuluyang hilahin pasok sa elevator. Nakatingin siya sa basurahan kung saan itinapon ang pagkain. Ang tingin ng isang batang ninakawan ng kalinga. Ipinapangako ko, anak, hindi lang adobo ang ipapakain ko sa iyo balang araw. Ipapakain ko sa kanila ang bawat patak ng luhang inilabas mo ngayon. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang maliit na USB drive. Ito ang naglalaman ng orihinal na financial report na sinubukan ni Rocco na itago. Habang abala ang lahat sa pag-alis ni na Aviana, dahan-dahan akong naglakad patungo sa opisina ni Rocco. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong sila ang unang masusunog. Ang ingay ng opisina ay humupa na habang papalubog ang araw, ngunit ang tensyon sa pagitan ni na Aviana at Sinag ay nananatiling mataas. Mula sa aking pwesto sa likod ng malaking pasong halaman, kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi ni Aviana. Galit na galit siya dahil sa isang maliit na mantsa ng tinta sa mamahaling carpet ng conference room. Isang mantsang kagagawan naman talaga ng kanyang padalos-dalos na pagpirma. Ngunit isinisisi niya ngayon sa aking anak. "You clumsy brat! Alam mo ba kung magkano ito?" Sigaw ni Aviana. Dinuduro ang noo ni Sinag. "Wala ka talagang silbi, ano? Pabigat ka lang sa daddy mo." Narinig ko ang hikbi ni Sinag. Nakayuko siya, nanginginig ang mga balikat, tinatanggap ang bawat salitang parang latigo. Akmang hahawakan ni Aviana ang braso ni Sinag upang kaladkarin ito palabas. At doon, naputo lang pisi ng aking pagtitimpi. Hindi ko hahayaang saktan niya ang anak ko sa harapan ko. Dali-dali kong kinuha ang balde ng tubig na may halong sabon. Nagpanggap akong natalisod sa sarili kong paanan habang nagmumop. Ang tubig na may sabon ay humalo sa makintab na sahig, gumapang ng mabilis papunta sa direksyon ni Aviana. Sa kanyang paghakbang palapit kay Sinag, ang kanyang matulis na takong ay dumulas sa madulas na likido. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay kumumpas sa hangin bago siya bumagsak ng pabigat sa sahig. Ang kanyang mamahaling palda ay basang-basa at ang kanyang mukha ay sumadsad ng bahagya sa basang carpet. "Aray! My back!" tili niya. Agad akong lumapit. Yuko ng yuko. Ang aking boses ay nanginginig sa takot. Isang takot na peke. "Naku po, ma'am. Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Ang tanga-tanga ko po talaga." Sambit ko habang pilit siyang tinatayo, pero sinasadya kong diinan ang hawak sa kanyang braso. "Don't touch me, you filthy old woman!" Sigaw niya at tinabig ang kamay ko. Nandidiri siyang tumayo. Ang kanyang damit ay dripping wet at amoy floor wax. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay gulat na gulat pero may itinatagong ngiti sa kanyang mga mata. "Tandaan mo to, bata. Hindi pa tayo tapos." Nagmamadaling umalis si Aviana papunta sa restroom. Iniinda ang sakit ng kanyang balakang. Naiwan kaming dalawa ni Sinag. Tumingin ako sa kanya at kumindat ng mabilis bago yumuko ulit para maglinis. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang mga labi. Isang maliit na tagumpay. Lumalim ang gabi. Umalis na ang lahat ng empleyado. Pati na si Aviana na nag-walkout dahil sa kahihiyan. Si Rocco naman ay umalis din para uminom. Iniwan ang tambak na trabaho sa kanyang mesa. Naiwan si Sinag na natutulog sa sofa ng reception area. Naghihintay ng sundo na mukhang nakalimutan na siyang sunduin.
Pumasok ako sa opisina ni Rocco upang maglinis. Ang kanyang mesa ay isang kalamidad. Nagkalat ang mga financial reports na puno ng pulang marka. Kinuha ko ang isang dokumento, ang proposal para sa bagong product line. Binasa ko ito at napaling. Puno ito ng maling computations at walang direksyon. Kung itutuloy ito, malulugi ang kumpanya sa loob ng 3 buwan. Umupo ako sa kanyang swivel chair. Ang upuang dati ay akin. Kumuha ako ng pulang ballpen. Biglang nagbalik sa akin ang alaala ng nakalipas na 3 taon. Ang amoy ng dagat, ang lasa ng tuyo at kanin, at ang ingay ng mga mangingisda. Doon sa isang maliit na kubo na walang kuryente, natutunan kong mabuhay muli. Gamit ang isang lumang laptop na niregalo sa akin ng mabait na mangingisdang kumupkop sa akin, pinag-aralan ko ang stock market. Ginamit ko ang bawat pisong kinikita ko sa pagtitinda ng isda para mag-invest online. Ang utak ko ang naging sandata ko. Habang sila ay nagpapakasa sa saluhong nakuha sa masama, ako ay nagpapanday ng imperyo mula sa wala. Bumalik ako sa kasalukuyan. Mabilis kong kinurekan ang mga maling data sa papel ni Rocco. Inayos ko ang projection. Tinanggal ang mga unnecessary expenses na halatang kinukurakot lang ni Aviana at nag-iwan ng nota sa gilid. Focus on the mass market phrasing. Cut production cost by 10% using supplier B. Tinapos ko ang trabaho sa loob ng kalahating oras. Isang trabahong iniyakan ni Rocco ng 1 linggo. Tinapos ko lang habang nagpapahinga sa paglilinis. Paglabas ko, nakita ko si Sinag na nanginginig sa lamig ng aircon. Nakalimutan nilang patay ng thermostat. Ang kanyang maliit na katawan ay nakikipagbuno sa lamig. Dahan-dahan akong lumapit. Hinubad ko ang aking makapal na cardigan na nakatago sa aking cleaning cart. Ipinatong ko ito sa kanya ng marahan. Ang tela ay luma, pero mainit. Umupo ako sa sahig, sa tabi ng sofa. Pinagmasdan ko ang kanyang mahahabang pilikmata. Hindi ko mapigilang humimig ng mahina. Ang kantang palagi kong kinakanta sa kanya noong sanggol pa siya. Sa ugoy ng duyan, sanay din nagmaliw. Ang dati kong araw. Gumagalaw si Sinag sa kanyang pagkakahimbing. Ang kanyang kamay ay kumapa sa hangin at humawak sa laylayan ng aking damit. Nanay, bulong niya sa panaginip. Uwi na tayo. Tumulo ang luha ko. Malapit na anak, konting tiis na lang, iuuwi na kita. Tumayo ako bago pa ako tuluyang bumigay. Kailangan kong umalis bago magising ang gwardya. Kinabukasan, maagang dumating si Rocco. Nasa labas ako ng pinto, nagpupunas ng vase habang pinakikinggan ang reaksyon niya. What is this? Narinig kong sigaw niya. Sino ang ginalaw ang mga papel ko? Katahimikan. Tapos, ang tunog ng paglipat ng pahina. Wait, this represents a 200% increase in profit. Sino ang gumawa nito? This is brilliant! Mas magaling pa ito sa original plan ko. Napangiti ako ng lihim. Akala ko ay magpapasalamat siya. Akala ko ay hahanapin niya ang taong tumulong sa kanya para bigyan ng pabuya. Pero nagkamali ako. Nakalimutan kong si Rocco ay isang taong pununo ng insecure at paranoia. Narinig ko siyang tumawag sa telepono. Ang boses niya ay seryoso at may halong banta. Chief Security? Pumunta ka sa opisina ko ngayon din. May nakialam sa mga dokumento ko. Gusto kong malaman kung sino. Magpakabit ka ng hidden camera sa loob ng opisina ko ngayong gabi. I want to catch this person. Walang pwedeng mas magaling sa akin sa kumpanyang ito. At kung sino man siya, aalamin ko kung ano ang kailangan niya at gagamitin ko siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang aking tulong ay naging mitya ng isang patibong. Kung mahuhuli ako sa kamera na walang suot, na maskara o disguise, tapos na ang lahat. Alam na ni Rocco na may henyo na nagtatago sa dilim at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Ang laro ng pusa at daga ay nagsimula na. Isang munting kislap sa dilim. Yun lang ang kailangan ko para mapagtanto
na nagbago na ang ihip ng hangin sa loob ng opisina ni Rocco. Habang nagpupunas ako ng alikabok sa ibabaw ng estante ng mga libro, nahagip ng aking paningin ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa loob ng air vent, isang hidden camera. Napangisi ako sa loob-loob ko. Masyado kang predictable, Rocco. Sa halip na magpasalamat sa taong tumulong sa kanya, ang una niyang reaksyon ay huliin ito. Takot siya. Takot siya na may mas magaling sa kanya. Takot siya na baka agawin sa kanya ang trono na ninakaw lang naman niya sa akin. Kung inaakala niyang mahuhuli niya ako sa sarili kong laro, nagkakamali siya. Hindi ako umatras. Sa halip, ginamit ko ang pagkakataong ito. Alam kong nakatutok ang lente ng kamera sa kanyang mesa. Kumuha ako ng isang folder mula sa aking cleaning cart. Hindi ito galing sa kanya. Ito ay gawa-gawa ko lamang. Isang Project Horizon, isang investment proposal na mukhang napakaganda sa papel, nangangako ng mabilis na kita, pero sa katunayan ay isang bangin na lalamon sa lahat ng pondo ng kumpanya. Pumwesto ako sa gilid kung saan hindi mahahagip ng kamera ang mukha ko. Tanging ang likod ko lang at ang uniforme ng janitress ang makikita. Dahan-dahan kong ipinatong ang folder sa ibabaw ng kanyang mesa, sa pinakaibabaw ng tumpok ng mga dokumento. Sinigurado kong mababasa ng kamera ang pamagat nito. Ito ang pain. At alam kong dahil sa kasakiman ni Rocco, kakagatin niya ito ng buong buo. Kinabukasan ang tensyon sa opisina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nasa pantry ako nang marinig ko ang sekretarya ni Rocco na nagpapanik sa telepono. Ma'am Aviana? Sir Rocco? Please answer! Bulong niya, halos maiyak na. Ang school po ni Sinag, tumatawag na naman. Nabitawan ko ang basong hinuhugasan ko. Wala akong pakialam kung mabasag ito. Lumapit ako ng bahagya para marinig ang usa. Nasa spa po sila. Naku, bawal istorbohin. Ibinaba ng sekretarya ang telepono, mukhang problemado. Paano to? Isinugod daw sa klinik ang bata. Ang taas ng lagnat. Nanginginig daw. Ang dugo ko ay tila naging yelo. Ang anak ko, mag-isa, may sakit. At ang ama niya ay nagpapahinga sa spa kasama ang kabit niya. Hindi ako nag-isip. Hindi ko na inalintana kung may makapansin. Hinubad ko ang aking apron at tumakbo palabas ng building. Buhos ang ulan sa labas. Ang langit ay galit na galit, tila nakikisama sa bagyong nararamdaman ko sa aking dibdib. Wala akong payong, wala akong sasakyan. Ang traffic sa EDSA ay parang isang higanting ahas na hindi umuusad. Wala akong choice. Tinakbo ko ang lansangan. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Ang putik ay tumalsik sa aking puting sapatos, na ngayon ay kulay lupa na. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha, pero hindi ko iniinda ang lamig. Ang tanging nasa isip ko ay ang init ng katawan ng aking anak. Kumapit ka, Sinag. Parating na si nanay. 5 kilometro. Tumatakbo ako kasabay ng mga bus at jeep. Ang mga tao sa bangketa ay tumitingin sa akin. Isang babaeng gusgusin, basang-basa. Tumatakbo na parang hinahabol ng demonyo. Hindi nila alam, hinahabol ko ang buhay ng anak ko. Pagdating ko sa eskwelahan, halos himatayin ako sa pagod. Ang baga ko ay parang puputok. Ang mga guro ay nagulat nang makita ang isang basang sisiw na janitress na humahangos sa klinik. Nasaan? Nasaan ang bata? Hinihingal kong tanong. Sino po kayo? Tanong ng nurse, puno ng pagdududa. Yaya. Yaya niya ako. Pagsisinungaling ko. Wala ang parents niya. Please, hayaan niyo akong makita siya. Dinala nila ako sa isang maliit na kama sa sulok. Doon nakita ko si Sinag, namumutla. Ang mga labi niya ay kulay lila. Nanginginig ang buong katawan niya kahit nakabalot na ng kumot. Dengue, sabi ng nurse. Kailangan siyang dalhin sa ospital ngayon din. Bumagsak ang platelets niya.
Agad kaming sumakay sa ambulansya. Hawak ko ang kamay ni Sinag sa buong biyahe. Ang init niya ay nakakapaso. Nanay, ungol niya, wala sa sarili dahil sa lagnat. Shh! Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Pagdating sa emergency room ng St. Luke's, agad siyang isinugod sa ICU. Ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo. Ako naman ay naiwan sa labas, basang-basa, nanginginig, at nagdarasal sa lahat ng santong kilala ko. Lumipas ang 1 oras na parang 1 taon. Lumabas ang doktor mukhang seryoso. "Nasaan ang magulang?" tanong niya. "Parating pa lang po," sagot ko. Kahit alam kong baka nasa spa pa rin sila. "Ano pong lagay niya?" "Kailangan niya ng dugo." Ngayon din. Type AB negative. Napaka-rare ng dugo niya. Wala kaming stock sa blood bank ngayon. Kung hindi siya masalinan sa loob ng 3 oras, baka hindi niya kayanin. AB negative. Ang dugo ko. Ang dugong namana niya sa akin. Tumingin ako sa paligid. Wala si Rocco. Wala si Aviana. Kung hihintayin ko pa sila, baka huli na ang lahat. Pero kung magdodonate ako, kailangan kong magbigay ng ID. Kailangan kong pumirma. Malalaman nila kung sino ako. Ang plano ko, ang paghihiganti ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko ng 3 taon ay mawawala sa isang iglap. Pero nang sumilip ako sa bintana ng ICU at makita ang maliit na katawan ng aking anak na nakakabit sa mga makina, alam ko na agad ang sagot. Walang imperyo, walang kayamanan, walang paghihiganti ang mas mahalaga kaysa sa buhay ni Sinag. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa doktor ng diretso. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon ng isang ina. "Doc," sabi ko, inaalis ang pagkakakuba ng aking likod. "Ako, kunin niyo ang dugo ko. Magkapareho kami." "Sigurado ka ba, Ale? Mukhang mahina ka rin." Nag-aalalang sabi ng doktor. Wala akong pakialam. Madiin kong sagot. "Kahit ubusin niyo pa ang dugo ko, buhayin niyo lang ang batang yan." Ibinigay ko ang braso ko. Habang itinutusok ng nurse ang karayom sa aking ugat, naramdaman ko ang sakit, pero mas naramdaman ko ang pag-asa. Ang dugong dumadaloy palabas sa akin papunta sa kanya ay ang tali na hindi kailanman mapapatid ng sinuman. Biglang bumukas ang pinto ng ER. Ang tunog ng mga takong at boses na nagrereklamo ay pumuno sa hallway. My God, bakit ba ang traffic at bakit dito dinala? Ang layo. Boses ni Aviana. Dumating na sila. Nakatago ako sa likod ng kurtina habang kinukunan ako ng dugo. Naririnig ko ang mga yapak nila papalapit. Kung bubuksan nila ang kurtinang ito, makikita nila ako. Makikita nila ang mukha ko. Tapos na ang lahat. Ang nurse ay lumingon sa akin, hawak ang clipboard na may pangalan ko. "Ma'am, kailangan ko po palang papirmahan ito." Nasa tapat na ng kurtina si Rocco. Naririnig ko ang paghinga niya. Ang kamay ng nurse ay inaabot sa akin ng papel. Ang kamay ni Rocco ay humahawi sa kurtina. Ang kurtina ay gumalaw. Ang mga daliri ni Rocco ay nakahawak na sa laylayan ng tela. Handa na itong hawiin at ilantad ang mukha ng babaeng nag-aalay ng buhay para sa kanyang anak. Nanigas ako. Ang karayom sa aking braso ay tila naging yelo sa lamig. Wala akong matatakbuhan. Ito na ba ang katapusan ng aking pagbabalat kayo? "Sir, bawal po dyan." Ang matinis na boses ng head nurse ay umalingaw-ngaw sa buong emergency room. Mabilis pa sa 4:00, humarang ang nurse sa pagitan ni Rocco at ng kurtina. Ang kanyang katawan ay naging pader na nagprotekta sa akin. "Private area po ito ng donor. Sterilized environment. Hindi po kayo pwedeng pumasok basta-basta," madiing sabi ng nurse habang tinutulak ng bahagya si Rocco palayo. Sumilip ako sa maliit na siwang ng tela. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Rocco, ang kanyang iritasyon sa pagpigil sa kanya. "I am the father. Gusto kong makita kung sino ang nagdodonate sa anak ko para mabayaran ko." Giit ni Rocco na tila ba ang lahat ng bagay sa mundo
ay nadadaan sa pera. Sir, anonymity po ang request ng donor. Ayaw niyang magpakilala. Ang mahalaga po ngayon ay mailigtas ang pasyente. Doon na lang po kayo sa waiting area. Matapang na sagot ng nurse. Padabog na tumalikod si Rocco. Hinihila ang kanyang mamahaling coat. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Aviana sa likuran niya. Tara na babe. Ang baho dito, amoy gamot at masa. Let the doctors do their job. Bayaran na lang natin yung donor na yan later. Reklamo ni Aviana na para bang ang pagliligtas sa buhay ni Sinag ay isang abala sa kanyang schedule. Nang makaalis sila, lumingon sa akin ang nurse. Nakita niya ang takot sa aking mga mata, ang pawis sa aking noo, at ang panginginig ng aking mga labi. Hindi niya ako kilala bilang si Dalisay Magdiwang, pero bilang isang ina, naramdaman niya ang aking desperasyon. Tumangulang siya sa akin, isang tahimik na kasunduan na ang sikreto ko ay ligtas sa kanya. Ibinalik ko ang atensyon ko sa aking braso. Ang pulang likido ay dumadaloy mula sa akin, dumadaan sa mahabang tubo, at tumutulay patungo sa katawan ng aking anak sa kabilang kama. Ito ang lukso ng dugo sa pinakaliteral na kahulugan. Ang bawat patak na nawawala sa akin ay nagbibigay ng kulay sa namumutlang pisngi ni Sinag. Habang pinagmamasdan ko ang dugong dumadaloy mula sa akin patungo sa kanya, naramdaman ko ang kakaibang ginhawa sa kabila ng pagkahilo. Sa bawat patak na nawawala sa akin, pakiramdam ko ay nababawasan din ang bigat ng aking konsensya sa pag-iwan sa kanya noong gabing iyon. Ito ang pinakadirektang paraan ng pagmamahal, ang ibigay ang sarili mong buhay para dugtungan ang buhay ng iyong anak. Lumipas ang halos kalahating oras. Tapos na ang transfusion. Tinanggal ng nurse ang karayom at nilagyan ng bulak ang aking braso. Medyo nanlalabo ang paningin ko dahil sa pagod at gutom, pero pinilit kong tumayo. Lumapit ako sa kama ni Sinag. Tulog pa rin siya, pero bumabalik na ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang dating maputlang labi ay unti-unti nang namumula. Napakaganda niyang bata. Kamukhang kamukha ng ama niya. Noong panahong hindi pa nilalamon ng kasakiman ng puso nito, hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Ang init ng kanyang palad ay tumagos sa akin. Sa pagkakataong yon, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, wala siyang lakas, pero nakita ko ang pagkilala sa kanyang tingin. Tinitigan niya ako, ang babaeng may pilat, ang janitress na nagbigay sa kanya ng adobo. At sa halip na matakot, humigpit ang hawak niya sa aking daliri. Isang mahinang pisil na nagsasabing, "Salamat." "Magpapalakas ka, anak," bulong ko. Ang boses ko ay basag at puno ng emosyon. "Marami pa tayong gagawin. Hihintayin kita." Narinig ko ang mga yabag sa labas ng pinto. Papasok na sila. Mabilis kong binitawan ang kamay niya. Masakit. Pero kailangan. Nagtago ako sa likod ng malaking tangke ng oxygen sa pinakadulong sulok ng kwarto. Ang anino ng malaking cabinet ang naging panangga ko. Mula sa aking kinalalagyan, kitang-kita at dinig na dinig ko ang bawat galaw nila. Bumukas ang pinto. Unang pumasok ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng gamot. Isang nakakasulasok na kombinasyon. My God! Ang init dito. Wala bang private suite na mas malaki? Reklamo agad ni Aviana habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng bata sa kama. Sumunod si Rocco. Hawak ang kanyang telepono. Mukhang iritableng-iritable. "Oo, sabihin mo sa investors na na-delay lang ako. Emergency," sabi niya sa kausap sa kabilang linya bago ito patayin ng padabog. Tumingin siya kay Sinag na mahimbing na natutulog. Walang awa, walang pag-aalala. Ang nakita ko sa mga mata niya ay pagkainis sa abala. "Magkano na naman kaya ang bill nito?" bulong ni Rocco. "Kaka-deposit ko lang ng tuition fee niya. Tapos heto na naman. Sakitin talaga, parang nanay niya." Ang mga kamao ko ay nakakuyom ng mahigpit sa dilim.
Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad. Gusto kong lumabas at saktan sila. Gusto kong isumbat sa kanila na ang batang tinatawag nilang pabigat ay ang nag-iisang rason kung bakit may natitira pa silang swerte sa buhay. Lumapit si Aviana sa kama. Akala ko ay aayusin niya ang kumot, pero hinawakan lang niya ang gilid ng kama at tinitigan si Sinag ng may pandidiri. Alam mo, babe, sabi ni Aviana sa mahinang boses, pero sapat para marinig ko at ng aking recorder na mabilis kong binuksan sa bulsa. Minsan naiisip ko, mas madali siguro kung hindi na siya nagising. Bawas gastos, bawas sakit ng ulo. Tutal, wala naman siyang silbi sa image natin. Ang linyang yon ay tumatak sa utak ko. Ito na ang ebidensya. Ito na ang patunay na wala silang karapatang maging magulang. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Nire-record ang bawat salita ng kanilang kasamaan. Hayaan mo na, sagot ni Rocco ng walang emosyon. Kailangan natin siya para sa trust fund na iniwan ng lola niya. Once makuha na natin ang full control sa ika-18 birthday niya, bahala na siya sa buhay niya. Tumalikod sila pareho para kausapin ng nurse na pumasok para i-check ang vital signs. Ito na ang pagkakataon ko. Habang nakaharap sila sa pinto, dahan-dahan akong gumapang palabas mula sa likod ng oxygen tank. Ang bawat hakbang ko ay maingat. Parang pusa. Ang puso ko ay kumakalabog sa aking dibdib na parang tambol. Isang maling galaw, isang kaluskos, at tapos na ang lahat. Nakalabas ako ng kwarto nang hindi nila namamalayan. Sumandal ako sa pader ng hallway, hinahabol ang aking hininga. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo. Ligtas ako, ligtas ang anak ko, at hawak ko na ang alas laban sa kanila. Ngunit sa aking pagmamadali, hindi ko napansin ang isang bagay. Sa loob ng kwarto, habang inaayos ni Aviana ang kanyang buhok sa salamin, may napansin siyang bagay na nahulog sa sahig malapit sa oxygen tank. Isang panyo. Lumapit siya at dinampot ito. Ito ay isang lumang panyo na may burda. Puti ito, pero may maliliit na bulaklak na sampagwitas sa gilid. At sa gitna ay may inisyal na nakatahi gamit ang gintong sinulid, ang letrang D. Natigilan si Aviana. Ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago, mula sa inisi patungo sa pagtataka, at pagkatapos ay takot. Kilala niya ang burdang ito. Siya mismo ang nagregalo ng sinulid na ito sa akin nung magkaibigan pa kami. Alam niyang ako lang ang may tiyagang magburda ng ganito kapulido. Rocco, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Ano na naman? Inis na sagot ni Rocco. Itinaas ni Aviana ang panyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa inisyal. Ang hangin sa kwarto ay biglang bumigat. Ang panyong ito, bulong niya, tila ayaw maniwala sa sarili niyang hinala. Imposible, nakita nating lumubog ang yate. Nakita natin siyang nawala sa dagat. Sino? Tanong ni Rocco. Lumapit para tignan ang hawak niya. Si Dalisay. Ang pangalan ay parang multo na bumangon mula sa hukay upang sakalin sila. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanilang mga mata. Ang takot ng mga makasalanan na alam na ang kanilang oras ay unti-unti nang nauubos. Mabilis na tumakbo si Aviana palabas ng pinto. Sumisigaw sa mga guard. Check the CCTV! Hanapin niyo yung donor. Hanapin niyo yung janitress. Ngayon din. Ngunit huli na sila. Nakasakay na ako sa elevator pababa, kasabay ng mga basurang inilalabas ng ospital. Ako ay naging anino muli. Pero ang aninong ito ay may dala ng bagyo. Ang hangin sa loob ng Magdiwang Corporation ay kasing bigat ng tingga. Mula pa kaninang umaga, halos mapudpod na ang takong ni Aviana sa kakalakad ng pabalik-balik sa hallway. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang lawin na naghahanap ng dagang matutuklaw. Hawak-hawak niya pa rin ang panyong may burdang D. Nilalamukos ito sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Line up!
Lahat ng janitress, lahat ng maintenance staff, pumila kayo ngayon din. Sigaw ni Aviana. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa lobby. Puno ng histerya. Nakatayo ako sa dulo ng pila. Nakayuko, suot ang aking maluwag na uniforme at face mask. Ang puso ko ay kumakalabog sa aking dibdib, pero pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga. Ito ang sandaling kinatatakutan ko. Ang witch hunt ay nagsimula na. Isa-isang nilalapitan ni Aviana ang mga babaeng empleyado. Hinahablot niya ang kanilang mga ID, tinitignan ang kanilang mga mukha, at pabalang na tinatanong kung saan sila galing noong nakaraang gabi. Ikaw, saan ka galing kagabi? Bakit ang dumi ng kuko mo? Sigaw niya sa isang matandang alis sa unahan ko. Umiyak ang alis sa takot. Palapit na siya ng palapit sa akin. Naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na humalo sa asim ng kanyang pawis dahil sa nerbiyos. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang may-ari ng panyo. Nang tumigil siya sa tapat ko, naramdaman ko ang lamig ng kanyang tingin. Ikaw, mariin niyang sabi. Ikaw yung laging naglilinis sa opisina ni Rocco, hindi ba? Yung pilat sa mukha mo. Pamilyar. Bigla niyang hinablot ang aking face mask. Napasinghap ang mga kasamahan ko. Ibinunyag nito ang malaking peklat na tumatawid sa aking pisngi at labi. Isang peklat na gawa ng prosthetic makeup na 3 oras kong inilalagay tuwing madaling araw. Sadyang ginawa ko itong nakakadiri at tila nagnanaknak pa. Napangiwi si Aviana sa pandidiri. Napahakbang siya paatras. Tila ba natakot na mahawa siya sa kapangitan ko. Yak! Ang sagwa! Bulalas niya, pinupunasan ng kanyang kamay sa kanyang damit kahit hindi naman niya ako nahawakan sa balat. Kaya ka laging nakamask. Nakakasukay ang mukha mo. Patawad po, ma'am. Sagot ko. Ginagaralgal ang boses ko at pilit na pinalalabas ang laway sa gilid ng aking bibig para mas maging kaawa-awa. May sakit po kasi ako sa balat, pero hindi po nakakahawa. Get out of my face! Taboy niya sa akin. Siguraduhin mong hindi didikit yang mukha mo sa mga furniture ko. Tumalikod siya at lumipat sa susunod na empleyado. Nakahinga ako ng maluwag. Ang kanyang pagiging superficial at matapobre ang nagligtas sa akin. Masyado siyang nandidiri sa kapangitan para tignan ng maigi kung sino talaga ako sa likod ng peklat. Bumalik ako sa trabaho pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Habang abala si Aviana sa paghahanap ng multo sa mga empleyado, si Rocco naman ay nahaharap sa sarili niyang bangungot. Sa conference room, rinig na rinig ang sigawan. Ang Project Horizon, ang pekeng investment na inilapag ko sa mesa niya, ay nagsimula ng gumuho. Ang mga suppliers na inakala niyang totoo ay biglang naglaho matapos makuha ang paunang bayad. Ang stocks ng kumpanya ay bumulusok pababa. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Rocco na pawis. Hinihila ang kanyang necktie na parang sinasakal siya nito. Ang mga board members ay nagwawala. You promised us 200% profit, Rocco. Nasaan ang pera? Sigaw ng isang investor. Wait! May explanation ako. Lokohan to. Na-scam tayo. Depensa ni Rocco. Pero walang naniniwala sa kanya. Ito na ang tamang oras. Kinuha ko ang aking cellphone. Sa isang pindot lang, naipadala ko ang isang anonymous email sa lahat ng board members. Ang email ay naglalaman ng mga dokumento ng mga nakaraang transaction ni Rocco. Ang pagbili niya ng yate, gamit ang pondo ng kumpanya, ang mga regalong alahas para kay Aviana na nakapangalan sa miscellaneous expenses. Sa loob ng conference room, sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng mga investors. Binasa nila ang email. Ang katahimikan ay napalitan ng bulong-bulungan at pagkatapos ay galit na mga tingin kay Rocco. Magnanakaw! Sigaw ng isa. Napangiti ako habang nagpupunas ng sahig sa labas. Ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay unti-unti nang nagkakabitak.
Nang mag-uwian na ang lahat at dumilim na ang paligid, umakyat ako sa rooftop ng building. Ito lang ang lugar kung saan malaya akong makakahinga. Hinubad ko ang aking janitor uniform. Sa ilalim nito ay nakasuot ako ng isang disenteng blusa. Tinanggal ko ang peluka at ang makating prosthetic sa mukha ko. Sinalubong ko ang hangin ng Maynila. Mula dito sa taas, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam. Dito, ako si Dalisay. Hindi ako api. Hindi ako biktima. Ako ang may hawak ng baraha. Malapit na, anak. Bulong ko sa hangin. Konting tiis na lang. Babawiin natin ang lahat. Ngunit hindi ko alam. Sa ibaba, sa loob ng opisina ni Aviana, may isa pang revelasyon ang nagaganap. Nakaupo si Aviana sa kanyang mesa, kaharap ang isang pribadong investigador na suot ang itim na jacket. Ibinababa ng lalaki ang isang brown na envelope. Ma'am, nakuha ko na po ang footage sa bangko nung nakaraang linggo, sabi ng investigador. May isang babae na nagbukas ng account at nagdeposito ng malaking halaga. Ang pangalan sa account ay Maria Cruz, pero tignan niyo po ang mukha. Kinuha ni Aviana ang litrato. Ito ay isang kuha mula sa CCTV ng bangko. Malabo ng bahagya, pero kitang-kita ang tindig ng babae. Hindi ito ang kuba at dugo ang anyo ng janitress na kinasusuklaman niya. Ang babaeng nasa larawan ay nakasuot ng isang mamahaling puting terno, maayos ang pagkakatali ng buhok at kahit nakatalikod, ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng awtoridad at yaman. Nanlaki ang kakmata ni Aviana. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig, dahilan upang mayanig ang litrato sa kanyang pagkakahawak. Hindi maaari. Bulong niya. Ang tindig na yon. Ang paraan ng paghakbang niya. Kilala ko yan. Kahit balutin mo pa siya ng ginto o putik, kilala ko ang bawat galaw ni Dalisay. Pero ma'am, sabat ng investigador, patay na ang asawa ni Sir Rocco. Lahat ng records ay nagsasabing hindi siya nakaligtas sa aksidente sa dagat. Baka nagkakataon lang na magkahawig sila. Hindi ka nakikinig, sigaw ni Aviana habang hinahampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang panyong nakuha ko sa ospital, ang mga dokumentong nagpabagsak sa stocks ni Rocco, at ang babaeng ito. Iisang tao lang ang may kayang gumawa nito. Si Dalisay. Nagbalik siya. Nagbalik siya para kunin ang lahat sa akin. Dali-daling kinuha ni Aviana ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at takot. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang ninakaw ay mas matindi pa sa takot niya sa multo. Samantala, sa rooftop, hindi ko alam na ang aking lihim ay unti-unti nang natituklap. Pinagmamasdan ko ang malayo. Iniisip ang susunod kong hakbang. Alam kong hindi na ako pwedeng magtagal sa loob ng kumpanya bilang si Manang Dali. Ang bawat sulok ay puno na ng mata. Bumaba ako sa gusali gamit ang fire exit. Iniiwasan ang anumang kamera na maaring makahagip sa akin. Ngunit sa aking paglalakad sa madilim na parking lot, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa aking harapan. Bumukas ang bintana nito. Nakita ko ang isang lalaking may edad na. Maayos ang pananamit at may malalim na tingin. Siya ang taong tumulong sa akin nung mga panahong wala akong matakbuhan. Siya ang tinatawag kong Ninong. Dalisay, maingat niyang tawag. Kailangan mo nang umalis dito. Alam na ni Aviana. Nagpadala na siya ng mga tao sa inuupahan mong kwarto sa Tondo. Sinunog nila ang lahat ng gamit mo. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga alaala ko? Ang tanging litrato namin ni Sinag na natitira? Tumango ang matanda ng may lungkot. Wala na ang lahat, Dalisay, pero huwag kang mag-alala. Ang mga ebidensyang nakalap mo ay ligtas sa akin. Ang kailangan mo ngayon ay ang huling pag-atake. Huwag mo na silang hayaang makahinga. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagngangalit.
Sinunog nila ang huling alaala ko. Sinubukan nilang ubusin ang anino ko. Ngayon, wala na akong dahilan para magtago pa sa likod ng maruming basahan. Handa na ako, Ninong. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng gabi. Sa susunod na pagkakataon na makikita nila ako, sisiguraduhin kong iyon na ang huling bagay na makikita nila bago sila tuluyang bumagsak. Ano ang plano mo? Tanong ng matanda. Tumingin ako sa naglalakihang billboard ni Rocco at Aviana sa di kalayuan. Ang mga mukha nilang nakangiti, tila nangungutya. Sa susunod na linggo ang selebrasyon ng anibersaryo ng kumpanya, simula ko. Doon ko itatapos ang lahat. Doon ko kukunin ang korona na matagal na nilang inangkin. Sisiguraduhin kong ang gabing iyon ay hindi nila malilimutan habang buhay. Pumasok ako sa sasakyan at mabilis kaming lumayo sa gusali. Habang tumitingin ako sa rearview mirror, nakita ko ang anino ni Aviana na nakatayo sa lobby, tila naghahanap ng sagot sa gitna ng kadiliman. Ang huling babala ay naibigay na. Ang susunod ay ang huling paghatol. Ngayong gabi, ililibing nating muli si Dalisay kasama ang lahat ng kamalasang dinala niya sa kumpanyang ito. Ang boses ni Rocco ay puno ng pagmamayabang habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling alak sa harap ng mga investors. Nakatayo siya sa gitna ng engranding ballroom ng Magdiwang Tower kung saan ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kulay pula at ginto. Mga kulay ng tagumpay na ninakaw lamang sa akin. Sa tabi niya, si Aviana ay nagniningning sa suot niyang gown na tadtad ng diamante. Mga hiyas na dapat sanay para sa akin kung hindi nila ako sabay-sabay na inalis sa eksena noon. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo sa labas ng ballroom, pinagmamasdan ang bawat tawa at bawat kumpas ng kanilang mga kamay. Suot ko ang isang itim na gown na gawa sa seda. Kasing lalim ng gabing tinangka nilang burahin ang aking pangalan sa kanilang mundo. Ang aking mukha ay natatakpan ng isang eleganteng maskara na yari sa puntas. Itinago ang peklat na naging marka ng aking paghihirap. Wala na ang amoy ng Clorox at floor wax. Ngayon, ang suot ko ay ang amoy ng kapangyarihan at ng paghihiganting matagal kong ipinunla. Sinuong ko ang bawat bagyong ibinato nila sa akin. Tiniis ko ang hapdi ng bawat sugat sa aking balat at kaluluwa. Pero bakit sa bawat tawa nila ay tila mas lalong humahaba ang anino ng aking dusa? Ganito na lang ba ang hustisya sa mundong ito, na ang mga salarin ang siyang may hawak ng mikropono habang ang biktima ay nananatiling nasa dilim? Huminga ako ng malalim bago humakbang papasok sa ballroom. Sa bawat paglakad ko, nararamdaman ko ang atensyon ng mga tao. Hindi nila alam kung sino ang misteryosong babaeng ito na may tindig ng isang reyna. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ko si Sinag. Nakasuot siya ng maliit na tuxedo, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Nakatingin siya sa pintuan, tila naghihintay sa janitress na naging sandigan niya sa loob ng opisina. "Babe, sino yon?" Bulong ni Aviana kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. Hindi siya pamilyar sa listahan ng mga VIP. Baka isa sa mga bagong investors mula sa Europa, sagot ni Rocco, bagaman bakas sa kanyang muka ang kaba. Ang Project Horizon ay kasalukuyan ng lumalamon sa kanyang kumpanya at alam kong umaasa siyang may darating na milagro sa gabing ito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. Nang magtapat ang aming mga mata ni Rocco, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay na hawak ang baso. "Magandang gabi, Ginoong Magdiwang," ang sabi ko sa wikang Ingles. Pinalalim ang aking boses upang hindi niya agad makilala. "Narinig ko ang inyong talumpati. Napaka-makabagbag damdamin ng inyong pag-alala sa inyong yumaong asawa." "Salamat, madam," sagot ni Rocco. Pilit nang ngumingiti. Dalisay was a good woman.
But business must go on. Business indeed. Pag-uulit ko. Nandito ako para magbigay ng regalo para sa inyong anibersaryo. Isang regalong magbabago sa takbo ng inyong buhay ngayong gabi. Inabot ko sa kanya ang isang itim na sobre. Ang sobre ay may tatak ng kumpanyang lihim kong itinayo. Ang kumpanyang ngayon ay nagmamay-ari na ng malaking bahagi ng kanilang utang. Ano ito? Tanong ni Aviana, pilit na sumisingit sa usapan. Tseke ba ito? Higit pa sa tseke, ma'am. Sagot ko nang may bahid ng pangungutya. Ito ang katotohanang matagal ninyong sinubukang ibaon sa limot. Sa gitna ng aming pag-uusap, lumapit si Sinag. Hinawakan niya ang laylayan ng aking gown. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang maliliit na mata ay tila nakakakita sa likod ng aking maskara. Nanay, mahina niyang bulong. Halos mabitawan ko ang aking hawak. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at masakit. Hinaplos ko ang kanyang ulo ng mabilis, isang galaw na hindi ko mapigilan, bago muling tumingin kay Rocco. Buksan mo ang sobre sa harap ng lahat, Rocco. Madiin kong utos. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakatagumpay. Umakyat si Rocco sa entablado. Dala ang itim na sobre. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang mga kamera ay handa nang kumuha ng litrato ng kanyang susunod na tagumpay. Inilabas niya ang papel sa loob ng sobre habang nakangiti ng malapad sa harap ng mikropono. Ngunit habang binabasa niya ang unang linya ng sulat, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang papel ay nanginig sa kanyang kamay. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo, sumisira sa kanyang maayos na makeup. Hindi maaari. Bulong niya. Pero narinig ng lahat dahil sa lapel mic na suot niya. Rocco, anong problema? Basahin mo. Sigaw ni Aviana mula sa ibaba ng entablado. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mapuno ng takot. Tumingin si Rocco sa akin, sa gitna ng karamihan. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at inalis ang aking maskara. Ang peklat sa aking pisngi ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight ng ballroom na parang isang medalya ng digmaang napanalunan ko. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging bingi. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Aviana ay naging kasing puti ng papel. Sino ang pumatay kay Dalisay, Rocco? Ang tanong ko. Ang boses ko ay umaling-awngaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speakers. At sino ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon? Ang itim na sobre ay nahulog mula sa kamay ni Rocco at ang papel sa loob nito ay lumipad patungo sa paanan ng mga investors. Ito ay hindi tseke. Ito ay isang kopya ng death certificate ni Dalisay Magdiwang na may nakasulat na malalaking pulang letra sa gitna. Walang bisa. Anong akala nyo? Na ang dagat ang magiging huling hantungan ko? Na sapat na ang ilang linggo ng paghahanap para masabing wala na ako? Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ang pinakamalinaw at pinakamatatag na pagkakataon na narinig ko ang sarili kong tinig sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ay parang isang hampas ng alon sa pampang. Malamig, malakas, at hindi mapipigilan. Nakatitig ako ng diretso kay Rocco. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang mundo ko. Ngayon ay mukhang isang maliit na daga na nakulong sa sulok. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi kahit ang paghinga ng mga tao ay tila huminto. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa kanila, ngayon ay nakatutok na sa akin. Ang peklat sa aking pisngi na bunga ng kanilang katrahiduhan ay hantad sa lahat. Hindi ko ito ikinahiya. Ito ang aking mapa ng digmaan. Di Dalisay, nauutal na bigkas ni Rocco. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang baso ay tuluyan ng nalaglag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay bumasag sa katahimikan ng silid, ngunit walang sino man ang gumalaw para linisin ito. Bakit, Rocco? Para kang nakakita ng multo. Wika ko habang dahan-dahang umaakyat sa entablado.
Ang tunog ng aking sapatos sa kahoy ay parang bawat segundo ng aking paghihirap na ngayon ay naniningil na. O baka naman hindi mo lang inaasahan na ang babaeng itinulak nyo sa bangin ay marunong palang lumangoy pabalik. Hindi! Imposible! Sigaw ni Aviana. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang Reyna. Ang kanyang eyeliner ay nagsimulang kumalat dahil sa pawis at takot. Patay ka na! Nakita namin ang mga gamit mo na inanod. Isa kang impostor. Security! Ilabas ang baliw na babaeng ito. Ngunit walang security na lumapit. Ang mga gwardya sa pinto ay nanatiling nakatayo, sapagkat ang kanilang mga sweldo para sa buwang ito ay galing na sa aking bulsa. Impostor? Tumawa ako ng bahagya. Isang tawang walang saya. Aviana, kilalang kilala mo ako. Sino pa ba ang nakakaalam na may nunal ka sa likod ng iyong kaliwang balikat na pilit mong itinatago? O ang katotohanang ang lahat ng alahas na suot mo nga ngayon ay binili gamit ang pera mula sa trust fund ng anak ko? Lumingon ako sa mga investors at sa mga board members na nakaupo sa harap. Mga Ginoo at ginang, hindi lang ako bumalik para bawiin ang pangalan ko. Bumalik ako para ipakita sa inyo kung kanino nyo ipinagkatiwala ang inyong mga puhunan. Wika ko sabay turo sa malaking screen sa likod ni Rocco. Sa isang pindot ng remote na hawak ng aking abogado, sa ibaba, ang screen ay nagliwanag. Hindi ito ang corporate video ng Magdiwang Corporation. Ito ay isang serye ng mga footage mula sa hidden camera sa opisina ni Rocco. Nakita ng lahat ang pagmamaltrato ni Aviana kay Sinag. Nakita ang pag-uusap nila tungkol sa paglustay ng pondo. At ang pinakamatindi, ang recording ng boses ni Aviana sa ospital kung saan sinabi niyang mas mabuting hindi na nagising ang bata. Isang malakas na singhap ang namayani sa buong silid. Ang bulungan ay naging ingay ng galit. Ang mga taong kanina ay pumapalakpak kay Rocco ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Walang hiya kayo! Sigaw ng isang matandang investor. Ginamit niyo ang bata para sa pera? Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig mula sa gilid ng entablado. Nanay, si Sinag. Nakatayo siya doon. Ang kanyang maliit na tuxedo ay medyo maluwag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pag-asa. Bumaba ang lahat ng aking depensa. Ang aking matigas na anyo ay nagmaliw. Lumuhod ako sa entablado at iniabot ang aking mga kamay sa kanya. Halika rito, Sinag. Halika sa nanay. Bulong ko. Tumakbo ang aking anak. Ang tunog ng kanyang maliliit na hakbang ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Nang yumakap siya sa akin, nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang amoy ng kanyang buhok, doon ko naramdaman na sa wakas, nakauwi na ako. Ang 3 taon ng gutom, lamig at pangungulila ay tila naglaho sa isang iglap. Nanay, wag mo na akong iiwan. Please! Hikbi niya habang isinisiksik ang kanyang muka sa aking leeg. Pangako, anak. Kahit ang kamatayan ay hindi na tayo mapaghihiwalay muli, sagot ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang anino ang lumapit sa amin. Si Rocco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng desperasyon at baliw na galit. Nawala na ang lahat sa kanya, ang kumpanya, ang reputasyon, at ang kapangyarihan. Wala na siyang matatalo, kundi ako. Mapanira ka, sigaw ni Rocco. Sinira mo ang buhay ko. Kung hindi ka naging hadlang, sana ay nasa itaas na ako. Kinuha niya ang isang matulis na piraso ng basag na kristal mula sa sahig at akmang sasaksakin ako habang yakap-yakap ko si Sinag. Ang mga tao ay nagsigawan. Ang mga babae ay napapikit sa takot. Hinarap ko siya. Hindi ako natakot. Ang takot ko ay namatay na noong gabing itinulak nila ako sa dagat.
Subukan mo, Rocco. Madiin kong sabi habang protektado si Sinag sa likuran ko. Subukan mong saktan kami at sisiguraduhin kong ang huling hininga mo ay pagsisisihan mo. Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng gusali. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga malalaking bintana ng ballroom. Ang mga pintuan ay bumukas ng malakas at pumasok ang mga armadong alagad ng batas. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, si Rocco ay tila nawalan na ng katinoan. Itinaas niya ang basag na kristal, hindi sa akin, kundi sa kanyang sariling leeg. Hindi niyo ako makukuha. Akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat. Galing niya. Tumigil ang lahat. Ang hininga ng buong mundo ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sa gitna ng liwanag at karangyaan ng ballroom, ang katotohanan ay nakatayo. Hubad, masakit, at mapanghusga. Huwag kayong lalapit. Akin ang lahat ng ito. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ang boses ni Rocco ay pumiyok sa gitna ng ballroom, puno ng desperasyon na humalo sa takot. Ang matulis na kristal na hawak niya ay nanginginig sa tapat ng kanyang sariling leeg, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sa mga pulis na katingin, kundi sa akin. Tinitigan ko siya ng walang bakas ng awa. Ang lalaking ito, na dating pinaniwalaan ko na magbibigay sa akin ng kalinga, ay isa na lamang anino ng kanyang sariling kasakiman. Ibaba mo ang hawak mo, Rocco. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo sa harap ng anak mo. Madiin kong sabi. Ang boses ko ay kalmado, isang katarungang kasing lamig ng bakal. Sa isang mabilis na galaw, hinarangan ng mga alagad ng batas ang bawat labasan. Isang bihasang pulis ang lumapit at sa isang iglap ay nakuha ang kristal mula sa nanghihinang kamay ni Rocco. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa kanyang mga pulso ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang kaharian. Ang bawat lapat ng metal ay tila bawat taon ng paghihirap na ibinigay niya sa akin, na ngayon ay bumabalik sa kanya ng siksik, liglig at umaapaw. Dalisay, tulungan mo ako. Mahal kita, hindi ba? Para sa anak natin. Pagmamakaawa ni Rocco habang kinakaladkad siya palabas. Hindi ako sumagot. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sinag sa aking kamay. Tumingin ako sa aking anak at nakita ko ang kalituhan at sakit sa kanyang mga mata. Doon ko naramdaman ang tunay na hapdi, ang katotohanang ang taong dapat ay bayani sa kanyang paningin ay isang halimaw na kailangan ng ikulong. Inayos ko ang kanyang tuxedo, isang tahimik na paraan ng pagpapakita na nandito ako para protektahan siya mula sa anumang gulo. Habang inilalabas si Rocco, nakita ko si Aviana sa gilid ng entablado. Sinusubukan niyang humalo sa karamihan. Balot na balot ng kanyang mamahaling shawl ang kanyang mukha, pilit na nagtatago sa likod ng mga naguguluhang bisita. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at nanginginig, tulad ng isang magnanakaw na natuklasan sa gitna ng gabi. Aviana? Binanggit ko ang kanyang pangalan nang hindi sumisigaw, ngunit sapat na ang lamig ng aking boses para tumigil siya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang diamanteng hikaw ay nagniningning pa rin sa ilalim ng mga ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagkamuhi. Hindi ka makakatakas. Wika ko habang dahan-dahan kaming lumalapit ni Sinag. Ang bawat piraso ng alahas na suot mo, ang bawat hibla ng tela sa katawan mo, lahat ng yan ay may bakas ng dugo at pawis ko. At ngayong gabi, lahat ng yan ay huhubarin sa iyo ng katotohanan. Wala kang ebidensya laban sa akin, Dalisay. Sigaw ni Aviana, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa histerya. Si Rocco ang may gawa ng lahat. Napilitan lang ako. Biktima rin ako. Ngunit bago pa man siya makagawa ng higit pang eksena, 2 babaeng pulis ang lumapit sa kanya. Sa isang iglap, ang mga kamay na dati ay puro mamahaling singsing, ang palamuti, ay nakakulong na sa malamig na bakal.
Ang kanyang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nayupi at nadumihan habang pilit siyang isinasakay sa patrol car. Pinanood ko ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw na tumatama sa mga bintana ng Magdiwang Tower ay tila mga anino ng nakaraan na unti-unti nang naglalaho. Ang malakas na tunog ng mga sirena ay dahan-dahang humina hanggang sa muling manaig ang katahimikan sa paligid. Ilang sandali pa, nakita ko ang aking sarili sa loob ng presinto, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang saksi at biktima na muling nabuhay. Ang amoy ng lumang papel, ang tunog ng mga makinilya at ang malamig na semento ng sahig ay malayo sa karangyaan ng ballroom na iniwan namin. Ngunit dito, sa gitna ng kapayakan ng batas, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Mula sa maliit na siwang ng pintuan ng detention cell, nakita ko si Rocco. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy, nakayuko at hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang taksido ay punong-puno na ng lukot at ang kanyang buhok na dati ay maayos ay nakakalbo na sa stress. Wala na ang mapagmataas na CEO. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaking duwag na natalo ng sarili niyang anino. Sa kabilang selda naman ay si Aviana. Nakatitig siya sa pader, walang kibo, habang ang kanyang make-up ay kumalat na sa kanyang buong mukha dahil sa luha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng inggit at puot, ay tila wala ng buhay. Tumingin ako sa aking mga kamay. Magaspang pa rin ang mga ito dahil sa 3 taon ng pagtatrabaho sa hirap. Ngunit ang mga kamay na ito rin ang nagligtas sa aking anak. Ang mga kamay na ito ang muling nagbuo sa aking pagkatao. Nanay, aalis na ba tayo rito? Tanong ni Sinag habang hila-hila ang dulo ng aking gown. Ang kanyang boses ay puno ng pagod pero may kasamang kapanatagan. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. Oo, anak, uuwi na tayo. Sa totoong tahanan natin. Habang naglalakad kami palabas ng presinto, sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul, isang senyales na ang dilim ng gabi ay tapos na. Ngunit bago kami makasakay sa sasakyan, isang lalaki ang lumapit sa amin. Siya ang abogado na tumulong sa akin sa loob ng 3 taon. Dalisay, tapos na ang unang yugto. Sabi niya ng may seryosong muka. Pero kailangan mong maging handa. Magaling ang mga abogado ni Rocco. Susubukan nilang baligtarin ang sitwasyon. Tumango ako. Alam kong hindi pa ito ang huling laban. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa isang gabi lang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng tumatakbo sa dilim. Ako na ang liwanag na maglalantad sa bawat sulok ng kanilang kasamaan. Hayaan mo silang sumubok, sagot ko nang may tiwala sa sarili. Dahil ang katotohanan, kahit gaano pa katagal ibaon, ay laging marunong bumangon. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa presinto, nakita ko sa side mirror ang malalaking letra ng Magdiwang Tower na unti-unting lumiliit. Ang gusaling iyon, na naging simbolo ng aking paghihirap, ay muli kong babawiin, hindi para sa pera, kundi para sa dangal ng aking pamilya. Ngunit sa gitna ng aking pananabik, may isang bagay na gumugulo sa aking isipan. Isang sulat na nakuha ko mula sa gamit ni Rocco bago siya arestuhin. Isang sulat na may selyo ng isang ospital sa ibang bansa. Isang lihim na tila hindi pa nailalantad sa publiko. Anong lihim ang itinatago ni Rocco na maaring magpabago sa kapalaran ni Sinag? Sabi nila, ang pinakatahimik na sandali ay ang pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ngunit para sa amin ni Sinag, ang katahimikang bumalot sa aming lumang bahay ay hindi kawalan ng tunog, kundi isang pagkakataon upang muling makinig sa tibok ng aming mga puso. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay puno ng malamig na alaala at pangungutya ni Aviana, ngayon ay dahan-dahan kong nililinis, hindi bilang isang janitress na nagtatago, kundi bilang tunay na may-ari na nagbabalik ng hoy-am
sa bawat dingding. Binuksan ko ang mga bintana upang hayaang pumasok ang liwanag ng umaga. Ang amoy ng alikabok at pagkakalimot ay unti-unting napalitan ng samyo ng sariwang hangin at ng niluluto kong agahan. Ngunit sa kabila ng liwanag, alam kong ang mga sugat sa kaluluwa ng aking anak ay hindi kasing bilis maghilom ng mga peklat sa aking pisngi. Nanay, nandito ka pa ba? Ang mahinang boses ni Sinag mula sa kusina ay nagpalingon sa akin. Nakatayo siya doon, yakap ang kanyang lumang unan, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasiguraduhan. Simula ng gabing maaresto si Rocco, madalas siyang managinip ng masama. Sa kanyang mga panaginip, lagi raw kaming hinahabol ng mga anino at muli raw akong nawawala sa gitna ng madilim na dagat. Lumapit ako sa kanya at lumuhod upang maging kapantay ko ang kanyang paningin. Hinaplos ko ang kanyang buhok, dinarama ang bawat hibla nito na simbolo ng aking pag-asa. Nandito lang ako, anak. Hinding-hindi na ako aalis. Ang bawat agahan, ang bawat pagtulog mo, ako ang unang makikita mo at ang huling boses na maririnig mo. Bulong ko sa kanya. Dinala ko siya sa harap ng kalan. Gusto kong makita niya ang proseso ng paglikha, ang sining ng pagpapakain sa katawan at kaluluwa. Kumuha ako ng mga sangkap para sa aming paboritong adobo. Hinayaan ko siyang hawakan ang tuyong dahon ng laurel, amuyin ang bagsik ng suka, at ang tamis ng pinya na aming lihim na sangkap. Gusto mo bang tumulong? Tanong ko. Tumango siya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ko ang bahagyang pagkurap ng saya sa kanyang mga mata. Sabay naming inilagay ang mga sangkap sa palayok. Ang tunog ng dahan-dahang pagkulo ng sarsa, ang usok na nagdadala ng amoy ng bawang at tuyo. Ito ang aming ritual ng paghihilom. Sa bawat paghalo namin sa pagkain, tila unti-unti rin naming hinahalo ang aming mga pira-pirasong gunita upang mabuo muli ang aming bukas. Sa mga sumunod na araw, pinili kong manatili sa loob ng aming bakuran. Maraming reporters ang nag-aabang sa labas, nagnanais na makuha ang kwento ng babaeng bumangon mula sa dagat. Ngunit tinanggihan ko ang lahat. Hindi ko kailangan ng palakpak ng mundo. Ang tanging kumpirmasyon na kailangan ko ay ang muling pagtawa ni Sinag habang nagdidilig kami ng mga halaman sa hardin. Ang mga rosas na dati ay lantutay dahil sa kapabayaan ay muling bumubuka. Ang lupa na dati ay tigang ay muli naming binuhay. Habang dinidilig ko ang mga munting usbong, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapanatagan sa aking mga ugat. Ang paghihiganti ay matamis. Oo, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang makitang muling lumalakas ang aking anak. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang na naantala nang dumating ang aming pamilyang abogado, si Attorney Santos. May dala siyang isang itim na briefcase at isang mukhang seryoso na tila may daladalang mabigat na balita. Dalisay, kailangan nating mag-usap. Simula niya habang nakaupo kami sa beranda. May natagpuan kaming dokumento sa lihim na safe ni Rocco bago ito tuluyang siliyuhan ng mga awtoridad. Ito ay ang orihinal na testamento ng mga magulang ni Rocco. Kumunot ang aking noo. Ano ang kinalaman nito sa amin ngayon? Hawak ko na ang kumpanya. Binuksan ni Attorney Santos ang folder at inilapag ang isang lumang papel na may selyo ng ibang bansa. Hindi ito tungkol sa kumpanya lang, Dalisay. Tungkol ito sa pagkatao ni Sinag. Ayon sa testamentong ito, may malaking bahagi ng ari-arian ang mga magdiwang sa Europa na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang makakakuha. Ngunit may isang kondisyon na itinago ni Rocco sa loob ng 10 taon. Tumingin ako sa dokumento. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ko ang mga letrang nakasulat sa lumang papel. Ang lihim na ito, ang katotohanan ito, ang rason kung bakit desperado si Rocco na makuha ang buong kontrol kay Sinag bago ito maging legal na edad. Ibig mong sabihin, ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Oo, Dalisay,
Hindi lang ikaw ang biktima rito. Maging si Sinag ay naging kasangkapan lamang sa isang mas malaking plano ni Rocco mula pa noong simula. At ang katotohanan ito ang maaring magpabago sa lahat ng laban natin sa korte. Narinig ko ang yabag ni Sinag na papalapit sa amin. Bitbit ang isang maliit na bulaklak na sampagita, nakakapitas lang niya sa hardin. Tumingin ako sa aking anak. Ang batang tila walang malay sa bigat ng koronang muling ipinapatong sa kanyang ulo. Ang paghilom ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamalaking hamon ay kakasimula pa lamang. Akala mo ba? Sa huling pagkakataon ay magagawa mo pa rin akong paikutin, Rocco? Akala mo ba ay mananatili akong bulag sa mga plano mong matagal mo nang itinago sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan? Nakatayo ako sa harap ng makapal na salamin sa loob ng visiting area ng presinto. Sa kabilang panig, nakaupo si Rocco. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang suot niya ngayon ay ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Isang kulay na tila naging marka ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ko pa rin ang bakas ng tuso at kasakiman na hindi basta-basta nabubura ng rehas. Dalisay, makinig ka! Ang boses niya ay basag, pilit na naglalambing. Isang tonong dati ay nagpapalambot sa aking puso. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para sa future ni Sinag, ang inheritance sa Europa. Kailangan nating makuha iyon. Hindi mo ba naiintindihan? Para sa anak natin ang lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay parang isang maruming basahan na pilit niyang ipinapahid sa aking mukha. Ngunit hindi na ako ang dating dalisay na madaling maniwala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay pinanday na ng bagyo at dusa. Para sa anak natin o para sa sarili mong luho? Tanong ko nang may malamig na katiyakan. Binasa ko na ang dokumentong itinago mo, Rocco. Alam ko na ang katotohanan. Ang kondisyon sa testamento ng iyong mga magulang ay malinaw. Ang lahat ng ari-arian ay mapupunta lamang kay Sinag kung ang kanyang ina, ako, ay mapatutunayang pumanaw na o hindi na kayang mag-alaga sa kanya. Kaya mo ako itinulak sa dagat. Kaya mo ako pilit na ipinakita sa mundo bilang isang baliw at pabayang ina. Hindi mo ako pinatay dahil sa galit, kundi dahil sa pera. Nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Rocco. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Ang maskara ng pagiging mabuting ama ay tuluyan ng natanggal. At ano naman ngayon? Galing niya. Ang boses ay puno ng puot. Nasa akin pa rin ang alas. Hindi mo makukuha ang pondong iyon nang wala ang aking piraso ng dokumento. Mananatili kang mahirap, Dalisay. Isang janitress na nagbibihis, Reyna. Dahan-dahan kong inilabas ang isang folder mula sa aking bag at idinikit ito sa salamin. Isang dokumento na may selyo ng korte at ng embahada. Maling-mali ka, Rocco. Dahil sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ko, habang naglilinis ako sa ilalim ng iyong mga mesa, napatunayan ng korte na sinadya mong itago ang katotohanan. Ngayong araw, idineklara ng korte na ikaw ay walang karapatan sa anumang ari-arian ng mga magdiwang dahil sa iyong krimen. Ang lahat ng kontrol ay nailipat na sa akin bilang legal na guardian ni Sinag. Wala ka ng hawak, Rocco. Wala ka ng boses. Wala ka ng kapangyarihan. Nakita ko ang pagdaos-dos ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Sa kabilang selda, naririnig ko rin ang paghagulgol ni Aviana habang binabasahan siya ng kanyang sentensya. Ang diamanteng pinangarap niya ay naging rehas na ngayon. Tumayo ako ng tuwid. Naramdaman ko ang gaan sa aking lalamunan. Ang pagkawala ng tinik na 3 taon kong kinimkim. Ang bawat sakripisyo ko. Ang pagtulog sa malamig na sahig ng tondo.
Ang pagkuskos ng mga maruruming inidoro, ang pagtitiis sa gutom para lamang may maipon para sa aking plano, ay nagbunga na. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ako, Rocco, wika ko, habang dahan-dahang isinusuot ang aking salamin. Mula ngayon, ang pangalang Magdiwang ay hindi na magiging simbolo ng iyong kasamaan. Ito ay magiging simbolo ng pagbangon ni Sinag at ng katatagan ko bilang isang ina. Dalisay, huwag! Huwag mo akong iwan dito! Sigaw ni Rocco habang hinahampas ang salamin. Ang tunog ng kanyang mga palad sa kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, ngunit hindi ko nanilingon ang kanyang pagmamakaawa. Lumakad ako palabas ng presinto. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dangal. Sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw sa labas. Sa tabi ng aking sasakyan, nakatayo si Sinag kasama si Attorney Santos. Nang makita ako ng aking anak, tumakbo siya at yinuakap ako ng mahigpit. Nanay, tapos na po ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tapos na, anak. Wala nang mananakit sa atin. Wala na tayong kailangang katakutan. Sagot ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa lugar na yon. Habang tumitingin ako sa rearview mirror, nakita ko ang gusali ng presinto na unti-unting lumiliit hanggang sa maglaho sa abot tanaw. Ang kabanata ng aking pagiging biktima ay tuluyan ng isinara ng kamay ng katarungan. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, alam kong may isa pang hamon na naghihintay. Ang pagbawi sa kumpanya ay hindi magiging madali. Ang mga utang na iniwan ni Rocco ay kailangang bayaran at ang tiwala ng mga tao ay kailangang muling makuha. Pero hindi ako natatakot. Kung nagawa kong mabuhay mula sa kailaliman ng dagat, ano pa kaya ang mga pagsubok sa loob ng isang boardroom? Huminga ako ng malalim. Dinarama ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula pa lamang sa aking muling pagsilang bilang isang babaeng may sariling korona. Isang koronang hindi gawa sa ginto, kundi sa katapatan at pagmamahal. Ang paghakbang ko sa loob ng lobby ng Magdiwang Tower ay tila isang panaginip na dumaan sa apoy bago naging totoo. Noong nakaraang buwan, pumasok ako rito ng nakayuko, bitbit ang balde at basahan, tinitiis ang bawat mapanghusgang tingin ng mga taong hindi man lang alam ang aking pangalan. Ngunit ngayong umaga, ang bawat mata ay nakatitig sa akin nang may paghanga at bahid ng hiya. Ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay hindi na tunog ng isang biktima, kundi tunog ng isang reyna na muling nagbabalik sa kanyang kaharian. Hindi ko nasuot ang maskara. Ang aking peklat ay hindi ko na itinago sa likod ng makapal na makeup. Hinayaan ko itong makita ng lahat bilang simbolo ng aking katatagan. Dahil ang sugat na ito ang nagpapaalala sa akin na kahit anong lalim ng paglubog ko, marunong akong bumangon at lumaban. Good morning, Madam Dalisay. Bati ng receptionist na dati ay hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang aking ID card. Good morning! Sagot ko ng may tipid ng ngiti. Sana ay maging produktibo ang araw nating lahat. Umakyat ako sa pinakataas na palapag. Pagbukas ng elevator, sinalubong ako ng katahimikan ng executive floor. Dumiretso ako sa dati kong opisina, ang opisina na 3 taong nilapastangan ni Rocco at Aviana. Sa loob, nakita ko ang ilang mga empleyado na abala sa pagliligpit ng mga gamit ni Rocco. Ang bawat gamit na may kinalaman sa kanya ay inilalagay sa mga itim na plastic bag, tila mga basura na handa ng itapon. Umupo ako sa swivel chair sa tapat ng malaking bintana. Mula rito, kitang-kita ang buong syudad ng Maynila. Naalala ko ang mga gabing naglilinis ako rito habang umiiyak ng tahimik. Iniisip kung kailan ko muling mahahawakan ang panulat na pipirma sa mga dokumentong magpapabago sa buhay ng libu-libong tao. Ma'am, handa na po ang board members sa conference room.
Sabi ng aking bagong sekretarya. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Sa loob ng conference room, lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Ang mga board members na dati ay kumampi kay Rocco para sa pera ay nakayuko ngayon, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Mga ginoo at ginang, simula ko, ang boses ko ay buo at puno ng awtoridad. Alam nating lahat ang nangyari sa kumpanyang ito sa ilalim ng nakaraang pamunuan. Ang Magdiwang Corporation ay itinayo sa pundasyon ng katapatan at pagmamahal sa pamilya. Ngunit ginawa itong kasangkapan para sa pansariling interes. Ngayong araw, ang unang hakbang natin ay ang paglilinis, hindi lang ng ating mga opisina, kundi ng ating sistema. Inilatag ko ang aking plano, ang pagbawi sa mga utang, ang muling pagpapalakas ng ating mga produkto, at ang pagbabalik ng dangal sa pangalang Magdiwang. Walang boses na tumutol, walang sinumang nangahas na kumontra, dahil alam nila na ang babaeng nasa harap nila ay ang utak na bumuo sa kumpanyang ito mula sa simula. Matapos ang pulong, lumabas ako sa opisina at nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ang matandang janitress na naging kaibigan ko noong nagtatago pa ako bilang manangdali. Nakatayo siya sa sulok, hawak ang kanyang mop at may luha sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya. Sa gitna ng lahat ng mga nakasuot ng barong at coat, siya ang unang taong gusto kong kausapin. Nanay Luring, tawag ko sa kanya. Madam, nauutal niyang sabi. Akmang luluhod sa harap ko. Agad ko siyang pinigilan at hinawakan sa kanyang magagaspang na kamay. Huwag niyo pong gagawin yan. Kayo ang naging pamilya ko noong panahong wala akong matakbuhan. Kayo ang nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nasusukat sa suot na damit, kundi sa linis ng puso. Kinuha ko ang mop mula sa kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong sa gilid. Mula ngayon, hindi na kayo maglilinis dito. Kayo ang mamamahala sa aming foundation para sa mga kababaihang nangangailangan ng panibagong simula. Gusto kong gamitin niyo ang inyong karanasan para maging inspirasyon nila. Ito ang aking golden moment, ang muling pagyakap sa taong nakasama ko sa putikan habang nakatayo na ako sa rurok ng tagumpay. Nakita ko ang paghanga sa mga mata ng mga empleyado. Naintindihan nila na ang bagong CEO ay hindi lang marunong magpatakbo ng negosyo, kundi marunong ding lumingon sa pinanggalingan. Pag-uwi ko sa bahay ng hapong yon, sinalubong ako ni Sinag. Nakasuot siya ng maayos na damit at may hawak na drawing. Ipinakita niya sa akin ang kanyang iginuhit. Isang larawan namin na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Nanay, proud po ako sa inyo, sabi niya habang yumayakap sa aking binti. Yumuko ako at binuhat siya. Naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang mga dokumentong pinirmahan ko sa opisina, hindi ang mga palakpak ng mga investors. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang masaya at ligtas ang aking anak sa loob ng aming sariling tahanan. Ngunit habang tinitignan ko ang huling sinag ng araw sa labas, isang tawag ang dumating mula kay attorney. Santos, Dalisay, may huling hiling si Rocco bago siya ilipat sa National Penitentiary. Gusto kanyang makita. Sa huling pagkakataon, sabi niya, may isang bagay siyang hindi nasabi sa korte na kailangan mong malaman tungkol sa gabing itinulak kanya sa dagat. Ang katahimikan ay muling bumalot sa akin. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay wala nang lihim na natitira. Handa na ba akong harapin muli ang demonyo ng aking nakaraan bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito? Tumingin ako kay Sinag na mahimbing nang natutulog sa sofa. Ang bawat desisyon ko mula ngayon ay para sa kanyang kinabukasan. Huminga ako ng malalim. Sige, Attorney Santos, pupunta ako bukas ng umaga. Ito na ang huling dulo ng tali, ang huling hibla na kailangang putulin upang tuluyang maging malaya. 5 taon na ang lumipas
Ngunit ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Cavite ay tila bumubulong pa rin ng mga kwento ng nakaraan. Nakatayo ako sa beranda ng aming rest house, suot ang isang simpleng puting bestido na humahalik sa aking mga bukong-bukong. Wala na ang mabigat na pasanin sa aking mga balikat, wala na ang pait sa aking lalamunan. Ang simoy ng dagat na dati ay simbolo ng aking kamatayan. Ngayon ay naging kanta na ng aking kalayaan. Bago ako tuluyang nanirahan sa kapayapaang ito, dinalaw ko si Rocco sa huling pagkakataon sa pambansang bilangguan. Naalala ko ang kanyang mga matang wala na ang ningning ng kasakiman, tanging ang dilim na lamang ng pagsisisi ang natitira. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre na itinago niya sa loob ng maraming taon. Dalisay, bulong niya sa likod ng rehas, ang boses ay halos hindi marinig sa hina. Hindi kita itinulak dahil hindi kita mahal. Itinulak kita dahil sa tuwing tinitignan kita, nakikita ko ang lahat ng bagay na hindi ko kayang maging. Ang galing mo, ang linis ng puso mo. Naging salamin mo ang aking mga dumi. Patawarin mo ako. Hindi ko siya sinagot ng mga salita. Sa halip, iniwan ko sa kanya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy, isang paalala na ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa tanikala ng poot na siya ang gumawa. Lumabas ako ng bilangguang iyon nang hindi lumilingon. Doon ko natanto na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa nagkasala, kundi ang muling pagbuo sa biktima. Si Aviana naman ay nananatili sa loob ng institusyon para sa mga may karamdaman sa isip. Ang kanyang huling hiling bago siya tuluyang mawala sa katinoan ay isang diamanteng singsing, isang bagay na hindi kailanman maibibigay sa kanya ng malamig na pader ng kanyang silid. Ang kanyang buhay ay naging isang babala na ang kagandahang itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay madaling matunaw sa ilalim ng sikat ng katotohanan. Ngayon, ang Magdiwang Corporation ay hindi lamang isang kumpanya ng pagkain. Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang tulad ko, mga janitress, mga labandera, mga inang tinalikuran ng mundo. Ang bawat sentimo ng aming kita ay ginagamit upang bigyan sila ng boses, ng dangal, at ng pagkakataong muling magsimula. Si Nanay Luring ang tumatayong ina ng aming foundation. At sa bawat ngiti ng mga babaeng aming natutulungan, nakikita ko ang sarili kong muling pagsilang. Nanay, handa na po ang mesa. Ang boses ni Sinag ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako at nakita ko ang aking anak. Isang binatilyo na ngayon, matangkad, malakas, at may mga matang puno ng integridad. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Wala na ang anino ng pag-iisa. Sabay kaming naupo sa hapagkainan. Sa gitna ng mesa ay ang aming paboritong adobo. Ang amoy ng bawang, suka at ang tamis ng pinya ay pumuno sa silid. Hindi na kami nagmamadaling kumain. Wala na kaming kinatatakutan na biglang darating para agawin ang aming payapang sandali. Nanay, sabi ni Sinag habang iniaabot sa akin ang kanin. Salamat po dahil hindi kayo sumuko. Salamat po dahil bumalik kayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magaspang pa rin ang aking mga palad. Ang mga pilat sa aking pisngi ay nandoon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, itinuturing ko na itong aking mga hiyas. Mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang diamante ni Aviana o kayamanan ni Rocco. Anak, tugon ko ng may malambing na boses. Ang isang reyna ay hindi nasusukat sa kanyang korona o sa kanyang trono. Nasusukat siya sa kung gaano karaming beses siyang nadapa, ngunit piniling tumayo ng mas matatag para sa mga taong mahal niya. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahelang langit, naramdaman ko ang ganap na paghilom. Ang basahan na dati ay simbolo ng aking pagkaapi, ngayon ay naging isang marangal na alaala ng aking pakikipaglaban. Tapos na ang gabi ng paghihiganti. Narito na ang bukang liwayway ng aking bagong buhay. Ako si Dalisay Magdiwang, isang ina.
isang mandirigma, at higit sa lahat, isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. At dito, sa piling ng aking anak at sa ilalim ng pagpapala ng may kapal, natagpuan ko ang aking tunay na kaharian, isang kahariang itinayo sa pundasyon ng pag-asa, pagpatawad at wagas na pagmamahal. Dahil sa dulo ng bawat kwento, ang kabutihan ay laging marunong humanap ng daan pauwi.